dapat si Pastor Fred po yung nandito ngayon. So dahil nga yun po yung case niya, para hindi po sa nakakaalam pa, may pinagdadaanan nga po ang kanyang misis, si Tita Fe, na kasama po natin sa panalangin, at hindi sa panalangin yung pwede po natin maiabot o may padala para makatulong po tayo sa kanya. Isama po natin sa prayer, lalo na yung healing, yun po ang prayer request ni Pastor Fred. Nung tinanong ko siya kung meron siyang gusto ipag-pray para sa congregation, so yung healing nga daw po. Ayan, so dapat si Pastor Eds din, kaso may lakad din, tapos si Kuya Jason. Kaso silang tatlo is wala, hindi ko na rin siya maipasa. So kinuha ko na lang din po muna yung pulpit. So yung message ko po ngayon, message ko po kagabi para sa mga youth. Yung narinig ko kagabi, ulitin ko lang. Youth pa naman kami. Opo, yung mga youth dyan, yung mga hindi po nagpapanggap na youth, mga nagpapanggap dyan na youth, pwede pa naman din. Toyo. Okay. Ang tema po natin ngayong buwan is Love Covers Everything. Pero dahil sa overnight fellowship po ito, na iba yung topic ko pong nilagay, yung medyo catchy para sa iyo. Qualities of true love. Qualities of true love. Sino po dito yung may mga true love? Marami. Yun na lang yung mga true love. Unang-una, sabihin niyo po sa katabi nyo kung ano yung definition ninyo ng true love. Sabihin niyo po sa katabi nyo. Pag nasabi niyo na po yung definition niyo ng true love, yung definition niyo naman po ng love. Mali ah. Sige, true love eh. Okay. Doon tayo sa pangalawang question. Na-experience niyo na po yung true love? So, kamusta po yun? Okay, sabihin niyo po sa katabi niyo. Kamusta? Kamusta? Anyari? Kamusta? Anyari? Anyari sa true love? Parang ayoko na. Okay. Okay, diba? Hindi po natin alam. Depende po sa perception ng tayo. Wait. Sige po. So, qualities of true love. Alam natin na maraming movies na patungkol sa love ang nailabas. Marami ng books. Through century, bawat century may lumalabas na iba-ibang books patungkol sa true love. Marami ng millions and billions of songs about love. And points, discussion, at studies and shared experience about love na mababasa natin, mapapalaman niya kung ano pang recorded na sinabi. So, 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ang sabi doon, and the greatest of this is love. Faith, hope, and love, and the greatest of this is love. Pag-ibig. Love is the personification of the character of God. Romans chapter 13, love is the fulfillment of the law. Ang pag-ibig ang tumapos o bumuo. Ano ba ang Tagalog version nun? Fulfillment. Ng gumanap. Gumanap sa batas. Love is the high point of everything. Ang pinaka-peak ng everything. At yung pinakamalalim. Maghahanap ka kung saan ka umuhugot. Pag-ibig. Saan nanggagaling? Bakit ang hilig mo mag-gitara? Ang hilig mo sa sakyan? Andun yung heart mo eh. Diba? Gusto niyo makita kung asan yung treasure ng tao? Andun sa puso ng tao. Hanapin mo. So, love is the number one ingredient of life. Hindi siya the only, but it is the number one ingredient of love. Love as urgent as it is, as important as it is, as divine as it is. As urgent, kasi everybody needs love. Sino dito hindi kailangan ng pagmamahal? Hindi ko kailangan ng pagmamahal ngayon, kaya okay lang, iyahan mo na sila. Ano ba ganon?
Lahat tayo gusto ng pagmamahal. Pagmamahal na inaalagaan ka, kinakamusta ka, diba? Inaasikaso ka, nireregaluhan ka, ina-appreciate ka, iniintindi ka, pinapatawad ka, yun ang pag-ibig. So, as urgent as it is, huwag nyo nang patagalin. Nakita nyo nang nahihirapan, pahihirapan nyo pa, aasarin nyo pa, bubulihin nyo pa. Di ba? Nakita nyo nang nangangailangan financially, bro, pagpipray kita. Financially nga yung pangangailangan eh. Sabi nga ni Janet there are 4 questions in life. Nga, di ba? Sabi niya, what is sacred? What is life? What is worth living for? And what is worth dying for? In all those questions, the answer is love. Totoo naman, what is sacred? What is life? What is worth fighting and dying for? It is love. Kinood ko lang po. 1 Corinthians chapter 13, verse 4, dun po ang topic natin. Pero hindi natin siya ubusin dahil ubus na rin po yung oras natin. First 2 verses lang. Very familiar na po tayo dito. Lalo na dun sa mahilig mag-search sa Google o sa Bible Gateway ng love. Word na love. Is God's definition of love. And it is the description of love about God. Iba yung definition sa description. Alam ng mga doktor yan, nasa medical. The Bible never defines love in terms of abstracts. Pag sinabi yung abstract, hindi siya masyadong concrete o walang clear na pattern o basihan. Basta bahala na, parang gano'n. Medyo iintindihin mo siya, i-analyze mo siya. Hindi rin siya, the Bible never gives definition of love in terms of attitude, in terms of feelings, in terms of ideology o yung idea, in terms of ideology, attribute. And it only describes love, the Bible only describes love as action. Ang pag-ibig ay dinidescribe ng Biblia through action. So, love, in short, is an action. Because love is not an abstract. Because love is not a feeling. Love is not an attitude. Love is a deed. Faith without this is dead. Love without this is dead. It's not love. Hindi siya pag-ibig. Kung wala kang gawa, hindi pag-ibig yun. I love you pero papatukan mo. I love you pero wala kang ginawa. I miss you sorry Sorry ka na sorry, hindi ka naman nagbabago. Love is an action. Love is an activity. Gawain. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Mababasa natin sa mga hawak nyo, it's either Tagalog or English. Love is patient, love is kind, love is not envy. Sa Greek languages, si Querichi is major of English. Tinanong ko siya, bro, anong bagas-basa mo dito sa patience? Kind, adjective po yan. Sa Greek languages, walang adjective. Lahat yan verb. So, verb is a what? It's an action word. Love is only love when it acts. So, the qualities of love, sana yung i-discuss natin, is 4 points. Prominence of love, which is importance of love, perfection or properties of love, permanence of love, and preeminence of love, yung superior. Pinakamataas. Mababasa natin yun sa verse 8. And the greatest of this is love. Yun yung superior. Paul lists 15 qualities of love. Qualities of love, doon sa nabasa natin. Pag inisa-isa nyo, love is patient, number 1 yun. Love is kind, number 2. Pag pinasa nyo yun, 15 qualities yun. So, love is patient. Yun yung una. 3 puntos lang tayo. Sana mapagkasya natin sa ilang minuto. Love is patient. Or, love
is long-suffering o long-tempered. Matiisin. Hindi ito yung love na iniisip nung kaya ngayon yun nung pinadiscuss ko muna sila, iba-ibang concept yung iba-ibang ideas yung sinasabi nila patungkol sa true love. Love pagdating sa kapwa. Eros. Erotic. Sa opposite sex, hindi patungkol sa Diyos. Nung yung ibang leaders o ibang membro o ibang singles na nagbibigay na ng idea patungkol kay Lord na, doon nag-iiba-iba unti-unti na. Gumagaya na sila. So, message to ni Paul sa mga Korinto, ang background ng mga Corinthians ay matitigas ang ulo. Christian, sila yung Christian na worldly gumalaw. Worldly kumilos. Kaya sabi ni Paul na, Christian ba talaga kayo? Kung tatagulungin o iyan natin siya, ipaparaphrase, Christian ba talaga kayo? Ganyan ba talaga ang gawain Kristiyano? Saka, sinabi niya doon na yung arrangement nung 15 qualities na yon ay hindi niya in-arrange based on doon sa kung may pinakamataas. Kundi in-arrange niya base doon sa pinaka-issue ng mga taga-Korinto. Ang unang binanggit, love is patient. Yun ang una niyang pinuntos dahil yun ang unang issue pagdating sa pag-ibig ng mga taga-Korinto. Walang pasensya. Maikli. Sabi nyo, Kristiyano kayo ang iinit ng ulo nyo. Hindi kayo welcoming pagka may mga bisita o may mga ibang tao. Kayo lang, hindi nyo tinitreat hospitably. So, sampal sa kanila yon. Yung pag binasa nila yun, na letter to ni Paul sa mga taga-Korinto, kung babasahin to ng mga taga-Korinto, sampal sa kanila to. At nasa preso nito si Apostle Paul. So, pag binasa niyo yung 1 Corinthians chapter 13 at iisipin niyo taga-Korinto kayo, sinasabi doon ni Paul na check niyo yung sarili niyo. Kristiyano kayo, ito yung patungkol sa labo, yan kayo. Try niyo i-check kung tutugma o nag-match man lang, pumasa man lang kayo sa standard. Love is patient. Love is long-suffering. In the Greek word, makrutume o makrutumia means long-suffering. At sa Greek language, pag binasa niyo yung New Testament, dahil ang New Testament ay gawa sa Greek and Aramaic, gamit na gamit ang makrutumia o makrutume. Extensively, madami ibig sabihin, gamit na gamit yung love is patient. Love is long-suffering. And love is patient pagdating sa hindi sa circumstances, hindi sa events, hindi sa mga pangyayari, kundi maging pasensyoso sa tao. Gano'n tayo kapasensyoso sa tao? Gano'n tayo kahaba ang pise pagdating sa tao? Gano'n tayo kahaba ang pise pagdating sa kapatid natin? Ang tagal naman nila. Anong oras na? Ang tagal ng Kristiyano niyang mga yan. Ano? Anong oras na naman? Ang dumi na naman. Si ganito, si ganyan, si ganyan. Ang ikli, napaka-ikli ng pasensya natin. Not with circumstances, not on events, but with people. Gaano kaikli, gaano kahaba ang ating pasensya. Gaano kahaba, gaano kaikli ang pasensya nyo sa mga kapamilya nyo. Sa kapamilya natin. Sa kapatid natin. Sa anak natin. Sa magulang natin. Sa asawa natin. Gaano kahaba? Tanongin natin mga sarili natin. Gusto nyo ng pag-ibig? Gusto nyo ng love life? Gaano kahaba ang pasensya natin? Dahil God is love. Love is patient. So you see the context nito para sa Korinto. Aristotle once said, Greek virtue is the refusal of tolerance, any insult or injury, and readiness to strike back
at any hurt. So, yung mindset ng mga taga-Greek o mga Greeks ay hindi tulad ng idea ng pag-Kristiyano. Ang mindset ng mga Greeks, pag strong ka, bumawi ka. Pag malakas ka, balikan mo. Pag sinuntok ka sa likod, suntokin mo din. Pag sinipa ka, sipain mo din. Huwag kang papayag ng wala kang ganti. Kailangan gumanti ka. Kasi, yun ang idea nila. Kaya nga sa kanila nanggaling yung Olympics eh. Competition, contest, pagalingan, palakasan, egoism. So, sa Christian, hindi ganun. Pag sinuntok ka, pasampan mo yung kabila pa. Huwag kang gaganti. Iba yung balik mo sa kanila. Pinakitaan ka ng masama, pakitaan mo ng maganda. Long suffering, yun ang pag-ibig. The Christian is the one who suffered. The Christian is the one to be insulted. The Christian is the one to be injured. The Christian is the one who is in the position to take revenge, but he never does. But he never does. Nasa posisyon ka na. Nasa right ka para balikan sila, pero hindi mo gagawin. The world literally means long-tempered. In Ephesians chapter 2, doon natin mabasa, basahin ko lang yung 2 Peter chapter 3. God is long-suffering, not willing that any should perish. Imagine niyo kung ang Diyos ay may kiyang pasensya. No? Imagine niyo na kung ang Diyos ay may kiyang pasensya sa atin, sa inyo. Ay, hindi naman pala totoo ang Kristiyano yun eh. Papuntayin nyo na sa impyerno yan. Sige. Puntayin nyo na yan doon. Ano patagalin yan? O, isa pa to. Tagal-tagal na itong Kristiyano. Ba? Hindi na pasensya eh. Imagine niyo kung gano'ng kaikli ang pasensya ng Diyos. Kung sakaling maikli ang pasensya ng Diyos, i-treat niya yung mga Israelites. Ilang taon niyang pinagtsagaan yung Israelites? Tinigas ng ulo. Anong meron ng Israelites? Disobedience, sinful, rebellious. Ano ba? Diba? Hindi faithful, disloyal. Iba yung Diyos eh. Mayroon ba tayong hawig o same qualities sa mga Israelites noon? Meron. Lahat ng binanggit ko, halos lahat meron tayo na. Rebellious, disloyal, disobedience. Diba? And yet, pinagtsagaan ng Panginoon. Dinala niya sa promised land. Mahirap i-compare sa sarili natin sa Diyos kasi Diyos, sinasabi natin, patience, long-tempered, long-suffering. O sige, wag sa Kanya. Si Jesus na lang na nagkatawang tao. Parehas natin na may flesh, may dugo, may katawan. Sabi ni Jesus nung nasa cross siya. Nung nasa cross siya, sabi niya, Father. Diba? Sabi niya nun, Father, forgive them for they do not know what they do. Patawarin niyo sila. Mababay pasensya. Isipin nyo, dinagay ka na sa cross, tapos pinako ka doon, biniting ka doon, at yun pa yung sasabihin mo. Sige, iba na natin. Acts chapter 7, verse 16. Si Stephen Curry. Yan si Stephen, yung batang pastor. Diba? Anong ginawa sa kanya? Anong ginawa kay Stephen? Binato. Bakit? Nagpipilit siya ng gospel eh. Blasphemy. Binato siya. Anong sabi sa verse 16? And he fell asleep. Nung binato siya. Pero bago siya mamatay, ganun din ang sinabi niya. Patawarin niyo sila. Huwag kayong magalit sa kanila dahil hindi nila alam kung anong ginagawa nila. See? Yun ang testimony ng Christian. Yun ang love. Magpatawad. At matiisin. Yung meek, kung mababasa rin sa English, He is long-tempered, no vengeance, no retaliation, no bitterness,
no animosity, no fighting back. Can you imagine a place? Can you imagine a family? Can you imagine a church? Can you imagine a community na walang gano'n? No fighting back? No striking back? Sinuntok ako, suntukin ko din, ma. Oh. Tinadyakan niya ako, itadyakan ko na rin. Binato ko nga ng tapo. Diba? Imagine mo yung place na gano'n, imagine mo yung church na gano'n. Hindi, sinungaling yan eh. Sinungaling yan, sinungaling yan, sister. Saka ano yun, dinagana yan. Gusto nyo naman gano'n? Gusto nyo yung lugar na gano'n? Ayaw natin ang gano'n, gusto nga natin, walang gano'n eh. So imagine ang place kung gano'n. Dahil yun ang dapat na ginagawa natin as a follower of Christ. God is patient. Number 2, love is kind. Meron tayong long suffering. Sabi ng long suffering, I'll take anything from my enemies. I'll take anything from my enemies. Ang sabi ng kindness, I'll give anything to my enemies to meet their needs. Ibibigay ko lahat sa kaaway ko para makatulong ko sa kanila. Kung ano yung pangangailangan nila, ibibigay ko. Yun ang kindness. Kill them with kindness. The Greek word is useful. The Greek root word is actually useful. Yung kindness. Yun yung equal translation niya. Ang kindness, parang sinasabi, I will live my life to benefit others. Parang si Jesus. Love is conscious of using itself on others. Love is useful to others. Love is useful to other people. It's the deed of kindness. When Jesus said, love your enemies, hindi niya sinabi na mahalin mo ang kaaway mo, yung okay ka lang, relax ka lang. Hindi ganun. Hindi ganun sabihin ng love your enemies. Love your enemies. He simply says, do good things to your enemies. Gumawa ka ng mabuti sa mga kaaway mo. Sino dito yung kayang gawin yun? Yung gumawa na ng mabuti sa kaaway nila. Hirap, di ba? Kaaway mo nga eh. Gagawan mo ng mabuti. Gawa mo na ng masama. Ginagawa ka ng masama eh. Pinapatuwang ka ng kung ano-ano eh. Sinasabihan ka ng kung ano-ano. Sinisiraan ka, dinudungisan yung kung ano yung meron ka. Siraan mo na din. Ginagamit ka. Inaabuso ka. Eh di abusuhin ko na rin siya, balikan ko na din, saktan ko na rin siya. Ganun ba yun? Hindi ganun yung kindness. Ang kindness, ibibigay mo. At hindi lang ibibigay, pray for your enemies. Sino dito nananalangin sa kaaway? Wala? Tawanan tayo ng mga Panginoon. Sino dito nananalangin sa mga kaaway? Wala talaga. Amen. Praise the Lord sa mga tumaas. Yun ang turo sa atin ng Panginoon. Pray for your enemies. Ang hirap manalangin. Ipag-pray mo na mapag-pray mo yung kaaway mo, Lord. Tulungan niyo ako ipag-pray siya. Nihihirapan ako mag-pray sa Kanya. Tinuro niyo sa akin na ipag-pray ang aking kaaway. As napakasama ng tao nito, pero tulungan niyo ako na ipag-pray siya. Hindi ko kaya ipag-pray siya. At least sinabi niya sa Panginoon. Hirap. Pero yun ang turo sa atin ng Lord. Love your enemies. It's the deed of kindness. Jesus says, take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is ano? Very good sa Bible study. Take my yoke upon me and learn from me. For my yoke is what? For my yoke is easy and my burden is light. Ano yung sabihin ng yoke? Na-explain ko kahapon kagabi yun. Yung yoke, sabihin nun, yung kinakarga sa hayop. Ang panahon noon, wala pa tayong mga 4-wheel drive noon, 2-wheel drive. Mayroon lang tayong kalesa. Noon, meron sila ng kalesa. Lalagay sa tupa o sa kambing, sa donkey, sa kabayo.
sasampahin nila yung kalesa, tapos binibitbit na sila nun. Ano yung bitbit ng hayop? Di ba yung kalesa? Ano yung sinasampa? Yung doon nakadikit sa katawan nila. Yoke. Sinabi ni Jesus, kung yan yung bitbit nyo, gamitin nyo tong yoke ko. Magaan lang to. For my yoke is easy and my burden is light. Gamitin nyo to, magaan lang to. Tanggalin mo yung bitbit nyo. Tanggalin nyo yung burden nyo. Bigyan nyo sa akin, pag tayo. Yun ang sinasabi ni Jesus dito. For my yoke is easy, my burden is light. The Greek word na easy, di ba? Take my yoke upon me, for my yoke is easy. Yung word na easy, the Greek word itself is kindness. For my yoke is kind. For my yoke is kind. What can I do that would be useful? Ano yung magagawa natin para maging useful tayo sa pamilya natin? Huwag na tayo lumayo sa pamilya na natin. Ano yung magagawa ninyo? Gusto niyo ng pag-ibig? Gusto niyo share the love? Sabi ng ABS? Gusto niyo ipadama yun? Ano yung useful na ma-share niyo sa pamilya ninyo? Sa anak ninyo? Sa magulang ninyo? Sa mga kapatid natin? Tingnan sabihin sa kaibigan, kundi sa kaaway natin. Ano yung mga useful na pwedeng may offer natin? Ano yung meaningful na yung mga yun? Paano natin sila marerepay ng pag-ibig kahit na sila ay galit na galit sa atin? Ano yung useful way na yun? At willing ba tayo na i-sacrifice ang helpful na yun, ang offer, ang service natin para sa kanila? Those are the questions to clearly see the kindness that we have. Parameter kung gaano tayo ka-kind. Love is kind, love heals wound, it awaits patiently, it endures everything. It only returns kindness. Yun ang pag-ibig. Last na po. Love is not envy. Love is not envy. Wait lang po. Hindi ka tapos yan. Huwag mo kong hawaan doon, ha? Baka hawaan mo. Wala lang ako. Hindi ko pa tapos i-lipat. Sabi po doon sa nabasa ko, may dalawang level ng envy. Kung pwede rin natin siya tawagin na jealous. Selos. Hindi pa rin si selos. Naiinggit. O yung walang inggit sa katawan. Sarap siguro kasama no? Walang inggit-inggit sa katawan. Wala ka selos-selos. Yung meron kang nakitang sumasagana yung buhay, tapos ay may bagong ganito, may bagong ganyan. Paano kaya nagkaroon ng ganito yun? Eh mas mataas naman yung kinikita ko sa kanya. Paano kaya nakapagpagawa ng ganyan yun? Paano kaya naging ganito? Paano kaya naging ganyan? Diba? Yun ay medyo light pa yun. Yung tinatawag na superficial. And meron din tayo tinatawag na deepest. Ito yung deepest na wini-wish mo na sana hindi na nagkatrabaho ng ganyan yan. Sana hindi na pinanganak yan. Yung nag-wish ka na mawala na lang yung meron siya. Soktulan na yung inggit. Nananalangin na. Sana mawala na yan. Masira na yung ganito niya. Pakunin na ni Lord yung ganyan niya. Mabanggaan na sana siya dahil sa kayabangan niya. Ganyan. Diba? Super kaduper na yung niya eh. Inggit niya eh. Love is not an envy. Isa to sa mga mababasa natin sa Philippians chapter 1 na maraming tao ang umuudyo kay Paul na maraming bagong preachers ngayon, Paul.
Ang daming bagong preachers ngayon. At sinisiraan ka nila. Ang sabi nila, kaya ka nakulong dahil hindi ka sumunod sa Diyos. Suwail ka, kaya ka nakakulong. Dami na higit kay Paul eh. Sabi nyo, parang mega church siya nun eh. Dami niyang followers. Very effective apostle. At dumating yung mga nagsulputan yung mga bagong preachers, sinisiraan siya, nakakulong siya eh. Diba? Isipin niyo, si Pastor Pen, nakakulong ngayon. Huwag naman. Nakakulong siya. Eh, may mga naiingit sa kanyang mga pastor. Ay, hindi. Yung church kasi ng MCC, Brad, ano yan eh. Laging late yan. Tsaka ano, ganyan yung mga member niyan dyan. Diba? Sample lang. Kung ganun yung parang ganun yung take kay Paul nun. Nakakulong ka daw, yan ang sinabi ni Paul. Wala akong pakialam. Sabi ni Paul, kahit ano pang sabihin nila, good or bad, Christ is preached, I rejoice. Purihin ang Panginoon. Sabi nga ni Chris, good or bad publicity is state publicity. So sa kanya, ganun yung take niya. Hindi ako naiingit sila sa akin. Pero purihin ang Panginoon. Dahil sa kanilang buhay, ginagamit sila para kumalat ang salita ng Diyos. So, what do I care? Christ is preached in that, and I rejoice. So, even dun sa Old Testament, meron ng inggit. No? Paano kung inggit? Sa Genesis, doon tayo sa Garden of Eve. Ano meron sa Garden of Eve? Yung serpent. Ang sabi ng serpent kay Eva, gusto mo bang maging Diyos? Diba? Tinas siya ng gano'n eh. Ang sagot ni Eva, gusto ko yun all-knowing, omniscient, omnipotent, diba? Kumagat si Eva nun. Tinitwist ba naman ni Satan yung yung word ng Diyos eh. Andun pa rin na hindi tayo katulad ng Diyos. Pero sabihin niya na gusto mo bang maging katulad ng Diyos? Will you surely die? At eto, pag kinain ito, parang ang Diyos na kung ano yung pag-iisip niya, ganun ka na rin. Gusto niya yun. Gusto din natin yun. Halos lahat na pinapakita sa mga movie ngayon. At sasabihin sa ending ng movie, no one is allowed to be played like gods. Ganyan. Kasi nga, dapat pantay-pantay lang tayo. Human race lang tayo, hindi tayo Diyos. So, ganun yung offer sa kanya. Doon pala, meron ng jealousy o may envy na makikita from the beginning. Ang demonyo. I want to be like God. After nun, sinong bunga ng Adan at Eva? Sinong mga anak nila? Yung nasa GMA, di ba? Cain at Abel. Lupit na ito. Cain at Abel. Anong nangyari doon? Paano namatay si Cain? Binaril. Paano namatay si Abel? Bakit siya pinokpok? Na-envy. Na-inggit. Ba't siya na-inggit? Kasi nagustuhan ng Diyos yung offering niya. Kumpara sa anong resulta ng pagkainggit? Murder. Murder lang naman po. Sabi nga po nila, walang gamot sa inggit. Ano kaya ang gamot doon? This kindness is sabi nga doon sa nabasa ko, it is earthly and sensual and is demonic ang pagkainggit. Yun din yung issue ni Paul sa Corinto. Pagka yung inggit. Diba? Ang hirap maka-counter nun. Yung inggit. Ang hirap maka-counter. Makainggit ka naman. Sarap naman na kinakain mo. Wala akong pambili niyan. Hirap. Makainggit ka naman. Promoted ka na. 2 years ka pa lang ako. 7 years na ako dito.
Grabe ka bro, ganun. Diba? Grabe ka naman, yun na yung pinasa mo, naintikan ha? Ako kung ano-ano ginawa ko na sa harapan ng teacher ko, 75 pa rin ako. Paano mo yung ganong feeling? Inggit. Sa bahay na lang. Diba? Bakit ko yung laging binibigyan ni mama at ni papa? Bakit ka laging binibigyan ni kuya at ni ate? Lagi na lang ikaw. Kung meron sa'yo. Inggit. Ayun, kain na tabi. Pero sabi ng Bible, love is not an envy. Ito, last story. Yung kay Saul. Yung kay Saul, sino anak ni Saul? Si Jonathan. Hindi Jonathan Serapio. Si Jonathan. At si Saul ay big time king. Big shot. At kapanahonan to ni David. Si David, din-describe siya ng Bible as faithful man, talented, pumapatay ng higante, poetic, kita niyo yung mga pinagsusulat ni David, matalino, very strategic pagdating sa gera, magaling sa music, magandang lalaki, package na, all-in-one. Saan ka pa hahanap? Kayo mga girls, saan pa kayo hahanap? Doon na sa all-in-one. Talo pa na ito, artista, matalino, magaling, physically, tapos talentado pa sa arts, diba? Sa music, gandang lalaki pa, man of God pa. Oh. So, threat si David kay Saul. So, anong ginawa ni Saul? Pinamatay niya si David. Napatay, hindi naman siya namatay eh. Eh nung sinong next in line pag nawala si Saul? Sinong next in line? Yung anak niya. Sino yung anak niya? Si Jonathan. Pero anong ginawa ni Jonathan? Imbes na mainggit kay David, itong lalaki na to. Ako yung magiging king na susunod, pero galing niya ito. Patumba ko na rin kaya to. Pero ang ginawa ang sinabi ni Jonathan, 1 Samuel, chapter 20, verse 17. Listen to what it says. It says, he loved David as he loved his own soul. Minahal niya si David. Kasi all in na eh. Package na lahat eh. Brad, ako yung entitled bilang king. Pero dahil ikaw, nasa'yo na lahat, ikaw na pumalit sa akin. Ikaw na maging king. Gusto kita. Malilid mo yung Israel. So, binigay. Anong solusyon sa inggit? Subukan natin yung mga inggit. Yung may mga inggit sa katawan. Try nyo i-convert yun sa pag-ibig. Try nyo i-convert yun sa pagmamahal. Try nyo i-appreciate kung ano meron sila. Bro, galing mo. Masaya ako para sa'yo. Yung sincere. Ang ganda ng ganito mo. Ang galing mo gumawa ng ganyan. Ang galing mo bula-bulayin yung teacher natin. Ang galing mo bro. Ganun. Yung mga ganun. Simulan nyo silang pakitaan ng mabuti instead na masama. Pinakitaan kayo ng masama, pakitaan ng mabuti. Hindi naman tayo kumikilos doon ng Panginoon eh. So, tapos na po ako, pero bibigyan ko lang po tayo ng ilang katanungan lang din na iiwan. Tayo po ba? Gano'ng kaikli ang ating pasensya sa mga taong malapit sa atin? Gano'n tayo mabilis, mapundi? Gano'n tayo mabilis, tumaas ang boses sa mga taong madalas nating kaharap? Especially sa mga kaaway natin. Paano natin ito madidil sa Panginoon? No? And how do we express love and show love to
to our family. How do we express love and show love to the FCC? Anong solusyon sa inggit? Anong solusyon sa kinaingitan? At kung ano man yung solusyon na naisip natin, kalooban kaya yon ng Panginoon? At yun ba ang turo ng Panginoon? Yun lang po. Maraming salamat kasi Dominic sa iyong mensahe. Alam niyo po, mahirap po mag-prepare ng lesson, ng sermon. Ang masarap lang sa amin, mga speakers, yung na-apply natin yung napag-uusapan yung mensahe mula sa Panginoon naman yun, hindi naman sa amin. At mas na-appreciate namin, kasi yung na-apply natin sa mga buhay natin. Yung pinapalit din ng Panginoon, hindi naman kami gumagawa ng kabilang, kasama namin ang Panginoon sa pagsasagawa, pagsasalita sa harapan. At Noy, vice versa naman yan eh. Yung tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon, alam ko na gumagawa rin ng Panginoon sa inyo. Matawag ito yung sa buhay natin. Alam pa naman tayo lahat naman ay matured na sa pananampalataya. At maraming salamat at patuloy tayo naglilingkod sa Kanya. Ngayon pa tayo magdadap sa ating offering. A thousand stories of what they took your life, but I heard the tenderness for your love. The day of my entertainment, without your reason, but I never alone.
Ang punta ko ay si Pastor Judge para sa closing prayer. Tayo ay manalangin. Salamat po, Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, na ikaw ay patuloy na mabuti sa bawat isa sa amin. Ang iyong patuloy na pag-ibig ay patuloy na yung mayakap sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Ikaw ang Diyos na tunay na patuloy sa amin na mahal. At ini-insist mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na patuto kayong magmahal sa mga kapatid, sa mga kagalit, sa mga masasamang loob, Panginoon, na kami ay magkakaisa pagmamahalan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tinuruan niyo kami na magkaroon ng mahabang pasensya upang kami, Panginoon, ay makapamuhay ng malawak at maluwag sa aming kalooban sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Binigyan niyo kami ng malawak na kaisipan at ang aming puso na aming taglay na mula sa iyo na patuloy na umiibig, na mayroong kagalakan sa pagmamahal namin sa iyo, Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, pinasalamatan namin ang iyong kalooban, ang iyong patuloy na pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa sa amin, kasama ng mga biyaya na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat sa mga biyayang ito na nagtawid sa amin sa pangaraw-araw ng buhay. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa kalakasan, salamat sa mga karamdaman na iyong pinagaling, Panginoon. Salamat sa mga bibigat na pagsubok na aming taglay sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa pagbangon mo, sa pagkalugmok ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat din sa mga buhay ng mga bawat sambahayan na nagtagumpay sila, Panginoon, upang ikaw ay paglingkuran at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, O Diyos, at pasalamatan ng lahat ng manilang. Sa umagang ito, patuloy po namin nilalapit sa iyong harapan ang aming
Inigabayan po namin sa iyong kalooban ng Diyos ang pagtuloy mo, Panginoon, na pagpapagaling anuman ang aming kahilingan sa bawat isa sa amin, ang iyong kalooban pa rin ang iyong masusunod, Panginoon. O Diyos, sa umaga ito, marami po kaming mga problema sa buhay. Marami po kaming mga hinaharap na nais namin magtagumpayan. Lumadanas ang bawat sambayan, lumadanas ang bawat isa ng mga pagsubok sa buhay na ito. Lord, sa iyong pag-ibig sa buwan na ito, amin pong dalangin na patuloy lumaganap sa aming buong katapuhan ng pag-ibig na ito. Diyos ay maging success na matuloy kami, Panginoon, na maging buhay sa iyong harapan, buhay sa aming kapwa, buhay sa aming sambahayan, na patuloy nila makita, O Diyos, ang iyong patuloy na pagmamahal sa bawat isa sa amin, sa mga taong hindi kayo ibig, O Diyos. Ikaw, Panginoon, na nag-alay ng inyong buhay, alang-alang sa bawat isa sa amin. Hindi ka nagkulang sa bawat isa. Patuloy mo kami, Panginoon, na ginagabayan araw-araw. Inaangkay mo ang aming mga sambahayan upang maitawid sa magbigat na pagsubok sa sanlibutan ito, Panginoon. Turuan niyo po kami na huwag kami umibig sa mga bagay na makasanlibutan, pagpos umibig kami sa bagay na makalangit, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin sa umagang ito, na kami ay umuwi, lumakad na mayroong pag-ibig, mamuhay na mayroong pag-ibig, at mayroong kagalakan na taglay mula sa iyo. Sa iyong pag-iwaywalay, Panginoon, iniaalay po namin at ibinigay sa iyo ang buong naming pagkatao, na ikaw ang Diyos na patuloy sa amin, Panginoon, na magmahal, mag-akay, magkabay sa bawat isa sa amin. O sa Diyos na patuloy sa ating nagbibigay ng likas at buhay, nagpuputik sa ating sambahayan, sa bawat isa sa atin, sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa atin ng sagana sa ating pang-araw-araw, sa Kanyang kapurihan, kawalagian, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ano ang sabihin. Hey.
Ruth,